Welcome to my YouTube channel, Bisayang Malditaan. At huwag niyo pong kalimutan na ipindutin po ang nasa baba na bell button para po lagi po kayong notification sa bawat mga videos na gagawin ko. Yun po, marami pong salamat sa inyong pag-subscribe. Madanas ng pamilya ko ulit or ng mga anak ko yung hirap ko noon. Kaya kahit gaano kahirap dito sa abroad, tinitiis ko at bumabalik ako dahil habang malakas pa ako ang mindset ko, habang malakas pa ako, kaya ko pa maghanap buhay ay maghahanap buhay ako para sa kanila. Pero syempre kailangan din natin medyo mag-ipon tayo para sa pagtanda natin kasi yun minsan na nakakalimutan ng isang OFW o ng magulang, yung mag-ipon para sa sarili. Sa ngayon may yung tatlo yung anak kong nag-aaral, may college na ako nag-aaral, kahit mahirap pero kaya kapag may nangiinsulto sa inyo, may nasasabi yung mga tao, kapag ayaw sa inyo ng tao, ang gawin na lang natin, iwasan sila at wag na lang natin silang papatulan. Yun nga, kung sa social media, pwede mo naman sila unfollow at i-block. Sa personal o sa totoong buhay, kailangan mo lang gawin yan. Ang learn ko lang naman sa mga experience ko rin, lumayo ako, tapos tumahimik, pinabayaan ko na lang sila. Eto, nandito nga, nag-abroad ako, hanggang tumahimik na. Kung meron naman silang sinasabi hanggang ngayon, si Lord nang bahala sa kanila. Pinapasa Diyos ko na lang lahat ng mga pangyayari sa buhay ko, lahat ng mga pagsubok na dumaan sa akin noon, pinapasa Diyos ko na lang kay Lord ko na binibigay lahat. Kung ano yung panghuhusga nila, si Lord na tao, hindi naman tayo perfecto, alam yan ni Lord na nagkakasala din tayo, pero kaya pinapasa Diyos ko na lang lahat, bahala na si Lord. Basta ako, lagi kong dinadasal sa Kanya, kay Lord, na bigyan akong malakas na katawan, kung mahabang pasyensya, mahabang pag-uunawa, yung kung magagalit ako, sana anuhin niya ako na mali yun, yung gisingin ba ako, ganun ang lagi ko na bigyan pa ako ng mahabang pasyensya kahit saan. Yung talagang magpatawad sa kapwa kapag may nagkasala sa akin, na mapatawad ko sila kahit gaano kasama ang ginawa nila sa akin. Sana mapatawad ko sila. Kung hindi ko man sila mapatawad, masabi sa kanila napatawad ko sila. Alam na ni Lord, na bigyan ako ni Lord yung puso ko, hindi gawin niya na palambutin niya sa pagpapatawad. Yun lang naman ang ano ko. Kaya ngayon, eto, nagsisikap ako dito sa pag-abroad. Hindi madaling mag-abroad, pero kinakaya para sa mga pamilya. Ano naman kasing madali, kahit saan, basta marangal na trabaho ang pinasok mo. Hindi madaling kumita ng pera, at kailangan mo talagang mahabang pasyensya at pag-unawa at tiis talaga. Isipin na lang natin yung para sa pamilya, yun ang lagi natin. Hindi man tayo maging successful ng mabilis, at least marangal yung ating trabaho, mabubuhay tayo ng patas, lumalaban tayo ng patas. Kaya good vibes lang tayo. Thank you for watching. Bye-bye and God bless. Madanas ng pamilya ko ulit or ng mga anak ko yung hirap ko noon. Kaya kahit gaano kahirap dito sa abroad, tinitiis ko at bumabalik ako dahil habang malakas pa ako ang mindset ko, habang malakas pa ako, kaya ko pa maghanap buhay ay maghahanap buhay ako para sa kanila. Pero syempre kailangan din natin medyo mag-ipon tayo para sa pagtanda natin kasi yun minsan na nakakalimutan ng isang OFW o ng magulang, yung mag-ipon para sa sarili. Sa ngayon yung tatlo yung anak kong nag-aaral, may college na ako nag-aaral, kahit mahirap pero kaya kapag may nangiinsulto sa inyo,
may nasasabi yung mga tao, kapag ayaw sa inyo ng tao, ang gawin na lang natin, iwasan sila, at wag na lang natin silang papatulan. Yun nga, kung sa social media, pwede mo naman sila unfollow at i-block. Sa personal o sa totoong buhay, kailangan mo lang gawin yan. Ang learn ko lang naman sa mga experience ko rin, lumayo ako, tapos tumahimik, pinabayaan ko na lang sila. Eto, nandito nga, nag-abroad ako, hanggang tumahimik na. Kung meron naman silang sinasabi hanggang ngayon, si Lord nang bahala sa kanila. Pinapasa Diyos ko na lang lahat ng mga pangyayari sa buhay ko, lahat ng mga pagsubok na dumaan sa akin noon, pinapasa Diyos ko na lang kay Lord ko na binibigay lahat. Kung ano yung panghuhusga nila, si Lord na tao, hindi naman tayo perfecto, alam yan ni Lord na nagkakasala din tayo, pero kaya pinapasa Diyos ko na lang lahat. Bahala na si Lord. Basta ako, lagi kong dinadasal sa Kanya, kay Lord, na bigyan akong malakas na katawan, kung mahabang pasyensya, mahabang pag-uunawa, yung kung magagalit ako, sana anuhin niya ako na mali yun, yung gisingin ba ako, ganun ang lagi ko na bigyan pa ako ng mahabang pasyensya kahit saan. Yung talagang magpatawad sa kapwa kapag may nagkasala sa akin, na mapatawad ko sila kahit gaano kasama ang ginawa nila sa akin. Sana mapatawad ko sila. Kung hindi ko man sila mapatawad, masabi sa kanila na patawad ko sila. Alam na ni Lord, na bigyan ako ni Lord yung puso ko, hindi gawin niya na palambutin niya sa pagpapatawad. Yun lang naman ang ano ko. Kaya ngayon, eto, nagsisikap ako dito sa pag-a-abroad. Hindi madaling mag-abroad, pero kinakaya para sa mga pamilya. Basta marangal na trabaho ang pinasok mo, hindi madaling kumita ng pera, at kailangan mo talagang mahabang pasyensya at pag-unawa at tiis talaga. Isipin na lang natin yung para sa pamilya. Yun ang lagi natin. Akala ng iba madali lang mag-abroad, kasi hindi pa nila danas yung kung paano mga proseso ng pag-abroad. Pag nakapasa ka doon sa training, kung makakapasa ka ba, yung pamasahe, baon, pagod mo, hindi nila alam yun. Ang alam lang nila, abroad ka at malaki yung kinikita mo, yun ang alam nila, pero hindi pa nila alam kung paano ang proseso nun. Hindi mo nga alam kung makakapasa ka sa medical, tapos hindi mo rin alam kung makakapasa ka sa mga training na yan, tapos plus pa yung gutom, pagod, halo-halo. Importante talaga kung mapasa mo yung medical na wala kang sakit. Syempre, yung abot langit yung dasal mo, sana walang problema sa medical, sana makapasa ako. Yung pinaka the best talaga na prayer, pagdadasal, yung talagang yung medical, makapasa ka na sa medical, okay na yung medical mo. Yung TESDA, OWA, OPIDOS, kailangan yan, lalo na yung TESDA. Ano yan talagang yung by setting, yung pag-aano mo sa lamesa, sa mga bed natin, sa yung pagka tayo nangangamuhan sa Pilipinas, hindi ganon. Yung kwarto, kung paano ka maglinis ng kwarto, mamlansya, tapos yung sa pagkain, kung saan kang bansa, yan ang ginagawa sa TESDA. Pagkatapos, kapag napasa mo yan, grabing saya. Lang doon sa test na nakakakaba, kapag may trainer ka na masungit, talagang matataranta ka. Kaya masarap sa feeling kapag nakapasa ka na, tapos mo naman. Dati kasi 3 days or 2 days yung sa TESDA. Ewan ko lang ngayon kung ilang araw na ang TESDA. Tapos pag napasa mo na yung TESDA mo, second naman yan, OWA, PIDOS, magkasama yan siya. Inisa nila ngayon eh. Ayan, kapag may trainer ka namang masungit,
at terror na nagbabagsak siya ng sobrang kaba. Kasi language yan eh. Sa anong bansa, yun ang pag-aaralan yun na mga salita. Kapag first timer ka, madalas talaga tinututukan nila yung first timer. Minsan, yung ex-abroad kung marunong pa pag alam ng trainer na, marunong to mag-Arabic, hindi naman yung salita ang ibibigay nilang tanong. Sa experience ko, 2 beses ako nag-OWA. Nung unang abroad ko sa Riyadh, nag-OWA ako. Terror yun naging namin doon. At nung second din, kasi nagulit ng ngayon, kaya nagulit. Challenging sa akin yun. Kasi kung sino yung naging teacher ko doon sa dati kong sa unang pag-abroad ko papunta ng Saudi sa Riyadh. Ayun din ang terror yun. Ang yun na teacher sa language Arabic. Hindi ako nagpakilala sa kanya para inisip ko yun, gusto kong makapasa na hindi niya ako nakikilala. Kung mapapasa ko na, hindi katulad nun talagang nasigawan niya ako, Estrada! Ganun talaga. Ay, De La Cruz! Sabi niya. Hindi, pagsalita lang ng simpleng salita, yan, hindi mo actual yun hindi yung online class noon. Talaga sa Intramuros ako pumunta noon ng first na OWA ko. Yung ngayon, second yun, nandito na ako sa Jeddah, online na. Kaya sa internet na namin nakita siya. Nakakaankaba nun kasi pinatayo talaga kami yung mga hindi masyadong marunong. First timer, hindi marunong. Pero yung ngayon, medyo nakaka-pronounce na tayo ng maayos na Arabic. Hindi katulad nun, babaluktot yung dila mo. Napakahirap talagang i-pronounce yung salita ng Arabic. Sa totoo lang, matagal akong hirap na i-pronounce yung salita na Arabic pag hindi ka pa sanay. Hindi ka pa first timer ka. And galing na ako ng Saudi Riyadh, medyo lang, konti-konti lang. Marunong na yung dila ko ng mga pronounce ng mga salitang kasi 4 years ako doon. Sa iisang lang, 4 years. Tapos, noong 2022, umuwi ako. Katatapos lang din yon ng COVID, yung pwede na nag-open na yung Pilipinas para sa mga gustong umuwi ng Pilipinas, pumasok ng Pilipinas. Din yung naging amo ko doon. Mabait din naman sila. Hindi rin naman sila mga bastos, mabait. Ang amo ko doon ay babae. Mabait naman yung amo kong babae na medyo nakaproblema lang sa kasama sa trabaho. Kaya umiwas na lang ako. Pero ayaw talaga ng asawa ko na mag-abroad na ako ulit. Hanggang bumalik doon. Kaso lang, sabi ng asawa ko, pag-usapan natin ng maayos at pagplanuhin ng maayos kung babalik ka na. Hindi ko rin pinaasa yung amo ko na babalik ako kasi ang tagal kong nagbakasyon. 1 year ako nagbakasyon. Kaya nagsabi ako na hindi na ako babalik sa kanila. Talaga ng asawa ko ay mag-baby ulit kami. Pero nung nag-uwi na ako, pinaliwanag ko sa kanya. Takot na ako kasing manganak. Kasi na critical ako noong ng anak ako noon. Talagang nahirapan ako. At sinabihan na rin ako ng doktor na mahihirapan na akong manganak sa susunod. Mag-anak, gusto ko rin magkaanak ulit, pero ngayon, kahit na gano'n, natatakot nga ako, nahirapan ako manganak sa bunso namin. Ewan ko kung bunso na ba yun, pero gusto ko pa talaga magka-baby. Gusto ko masundan ulit ng lalaki, sabi ko sa kanya, pero sa ngayon, hindi mo na kasi nagka-college na yung panganay. Asawa ko, bakit alam mo bang lalaki ang susunod dyan sa bunso natin? Oo, alam ko. Nahulaan ko nga noong sabi nila babae daw yung bunso ko. Sabi, hindi na to babae, lalaki na to. Kahit yung sa pangalawa ko nahulaan ko na babae. At yung panganay ko babae, yun hindi lalaki. Siyempre, kailangan din natin isipin yung kinabukasan ng mga anak natin na ngayon na may mga anak tayo, kailangan natin isipin yung magiging bukas nila. Kaya kung bibigyan ako ni Lord ulit ng isa pang anak, why not? Blessing yun. Kaso ngayon, hindi mo na. Pagdating mo ng abroad, dito ka na sa abroad, magpa-flight ka na,
hindi mo rin alam kung anong madadaratnan mo, kung mabait ba yung amo mo o hindi ba. Kaya talaga ang pag-a-abroad parang sugal, sugal din yung buhay mo. Yan ang totoo. Hindi tayo pare-pareho ng mga ng buhay natin kapag nag-abroad tayo, ng kapalaran natin dito sa abroad, hindi pare-pareho. May iba minamalas, may iba siniswerte, may iba na okay lang, medyo okay, medyo hindi. Dito sa abroad, maswerte ka na kung mayroon kang sariling kwarto, hindi mo kasama yung anak o isa sa mga pamilya nila sa isang kwarto. Dito, maswerte ka na kapag nakakonek ka sa wifi, may libre kang wifi. Dito, maswerte ka na kapag nakakakain ka ng dalawang beses na hindi, walang limit. Maswerte ka na kung hindi pala sigaw yung amo pero madaldal lang. At lalong maswerte ka na kapag hindi nananakit ang amo kung madaldal lang, yung lagi lang nang gagalit, ng papagalit-bagalitan, gano'n. Maswerte ka sa lahat, maswerte ka kapag ang sahod mo kompleto at hindi ka inuktangan ng amo. Kasi minsan may amo na hindi pa kompleto yung sahod mo, uutangan ka pa o uutangin pa yung sahod mo. Kaya kapag buo ang sahod mo, maswerte ka na kapag nakakapag-advance ka sa amo mo padala kapag kailangan ng pamilya mo. Napakaswerte mo na doon kahit maraming trabaho. Tapos, paswerte ka na kapag ang amo bibigyan ka ng rest day. Rest day ka na, may day off ka pa, diba? Napakaswerte nun. Tapos, ang maganda pa niyan, hindi mo pa, nagsisimula pa lang yung kontrata mo, bibigyan ka pa niya ng increase kapag hindi ka lumabas o nag-off day. Diba nakapakaswerte? Off mo babayaran nila. Swerte ka na niyan. Lahat niyan, ang isang pinakaano ay hindi ka sinasaktan at pinapakain ka. Yan ang pinaka-importante at buo ang sahod mo. Kahit walang day off, basta hindi ka sinasaktan at buo ang sahod mo. Ang ano natin talaga yung may tulugan tayo na maayos, nakakapagtulog tayo ng 8 hours or 9 hours, bahala ng 8 hours or 5 hours, basta makatulog tayo, makapahinga tayo niyan. Katapos, wala rin tayong kasamang sip-sip o traidor. Yun ang pinakakalaban natin talaga. Mahirap talaga pag may kasama ka sa trabaho na hindi kayo nagkakasundo. Yun ang pinakamahirap. Tapos kasundo mo yung amo. Pero yung mga kasama mo sa trabaho, nahihirapan kang makisundo. Kasi nga, kung yung iba kasi talaga lumalaki yung ulo nila kapag matagal na sila. Kapag namang okay naman yung amo, binibigay sa iyo yung lahat ng benepisyo mo, nasa sayo naman kung gusto mong bumalik. Ako kasi hindi ako bumalik kasi mahirap yung sitwasyon ko sa mga kasama ko kaya hindi na lang, iwas na lang. At syempre, usaping mag-asawa. Usapin talagang asawa ang pinaka-first niyan. Second na yung usapin tungkol sa katrabaho. Syempre, kailangan din respeto sa asawa na kung gusto niya kapang bumalik. Ngayon, bumalik nga ako. Eto, nagbablog ulit. Hindi ko nagagawa na ganito. Magagawa ako ng content na magsasalita ako sa camera. Kasi yung mga kasama ko sa trabaho na sila, ewan ko, hindi ko kayang gawin kapag nandyan sila. Pero ngayon, dahil dito sa bago kong amo, ako lang mag-isa ang katulong nila. Kaya ako kasing open-minded at may taong hindi. Kaya, isa na sila doon, hindi nila alam yung ginagawa ko. Eto, mahilig akong magharap-harap sa camera, magpangiwi-ngiwi, pero hindi ko sila inaano, kung ayaw nilang videohan ko sila,
never akong nag-video na sila kung anong ginagawa nila sa buhay nila. Hindi ko sila pero lang kung kasama ko sila o ganito, ganyan. Pero yung bibidyohan ko sila habang nagdadaldal o habang natutulog, hindi ko yung ginagawa. Sarili ko ang binibidyo. Pero kung close ko, tapos kasama ko sa kwarto na kami, nagla-live kami sa kwarto. Tapos, mayroon talaga akong account na mga friends ko lang habang nagla-live ako nakikita ng mga friends ko lang. Yung iba, hindi ko ina-accept kapag hindi ko kilala. Nagtataka yung iba, bakit ang dami kong Facebook? Yung iba kasi noon ko pa yun na Facebook, nung unang pumutok tong Facebook, yung social media. Nakalimutan ko yung iba na hack. Tapos meron talaga yan. Bali 3 account talaga ginagamit ko. Isa for social media, yung isa for social media na public, yung isa naka-lock, yung isa is ayun nga pang extra. Merong mga group page na ginawa ako, yung iba dinelete ko na, dalawa na lang natira. Ayun, para naman sa pangalakal yun sa mga may share ka, yun yung ginawa ko, yung group page ng sarili kong page na walang kasamang ibang content creator. Kung may kasama man, member ko lang sila kasi nga pumasok ako sa pagiging content creator. Doon sa nagsabi na ang dami kong Facebook, tapos para daw akong masahol pa raw ako sa sa artista sa dami ng Facebook. Sorry, pero ito buhay ko na to ako dito sa ginagawa ko. Kahit ano pang sabihin nyo, kahit pa i-bash nyo ako dyan, basta as long hindi ko kayo inaapakan, as long masaya ako sa buhay ko, as long nabubuhay ko ng maayos ang pamilya ko, tutuloy ako sa gusto ko. Para sa akin ngayon, bahagi na ng buhay ko. Facebook din, bahagi na ng buhay ko. At lalo na yung mga iilan na sumusuporta sa akin, nakasubscribe, nakapollow. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat. At sa mga hindi masaya sa ginagawa ko, para sa akin ngayon, bahagi na ng buhay ko. Facebook din, bahagi na ng buhay ko. At lalo na yung mga iilan na sumusuporta sa akin, nakasubscribe, nakapollow. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat. At sa mga hindi masaya sa ginagawa ko, bahala kayo. Basta ako, tuloy lang ako. Kung ayaw nyo sa akin, mas ayaw ko sa inyo. Ganun lang ang buhay. Kung ayaw nyo sa akin, unfollow nyo ako o i-block nyo ako. Basta ako, hindi ako mabablock ng kahit sino. Kung may binlock ako, ibig sabihin yun ay talagang ayaw ko sa'yo. At higit sa lahat, ayaw kong mahawa sa betterness mo. Kapag alam ko na nagagalaw mo ang peace of mind ko, ibablock talaga kita. Dahil ayaw ko sa'yo. Ganun lang kasimple ang buhay. Kapag ayaw sa'yo, huwag mong ipagpilitan. Doon ka sa mga may gusto sa'yo at doon ka sa mga totoong nagmamahal sa'yo. Kasi ang tao, hindi mo mapipilit yan o mapiplease kapag ayaw sa'yo. Buhay, weather lang yan. Sila ngayon ang nasa taas at ikaw ang nasa baba. Baka bukas pagising mo, ikaw na ang nasa taas at sila naman ang nasa baba. Pag naranasan nila yon, doon nila maiintindihan lahat ng ginawa nila sa'yo. Lang kasimple, kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa kapwa mo para maging maganda ang buhay mo, para hindi ka malasin. Ayun, kasi nga ang karma, hindi natin alam kung kailan yan darating sa atin. Kaya maging karma, good. Pag good ang ginawa mo, good din ang babalik sa'yo.
Pero pag masama ang ginawa mo, dobling babalik sa'yo na kasamaan. Kaya piliin natin na laging pumunta sa tama. At kung naman may nagawa tayong kasalanan, aminin natin sa sarili. Kaya be grateful kung ano man ang meron ka sa ngayon. Hindi man ikaw biniyayaan ng lahat ng kaswertehan, pero malusog ang pamilya mo, walang sakit, lalo na ikaw wala kang sakit at maayos yung be grateful always. Sa social media dapat naging mabait ka, kailangan, or madasalin ka, dapat sa totoong buhay din na maging madasalin ka. At kahit pa ang tingin sa iyo ng mga tao ay maldita, okay nang maging maldita sa paningin nila, pero alam nang sa social media maging mabait ka at madasalin ka, magpakatotoo ka rin sa totoong buhay, na kung ano yung pinapakita mo sa social media na kamalditahan. Kung ako, ang tingin nila maldita ako, ganun din ako sa totoong buhay. Mas okay pa sa akin tingin nila sa akin maldita, pero ang nasa itaas alam niya kung anong totoong nandito. Yun ang pinaka-importante, lalo na sa pamilya ko, sa mga anak ko. Alam nilang maldita ako, talagang pero alam nilang mabait din ako. Yung mga anak ko, alam nila mabait ako, kung anong gusto nila binibigay ko hanggang kaya ko. Pero kapag nagalit ako, grabe, sabi nila, pag nagalit yan, nakakatakot, sabi ng mga anak ko. Kahit ng asawa ko, maldita ako, sira ulo ko. Okay pa ako tignan ng ganun kaysa magbanal-banalan ako. Yung magpapabait-baitan ako. Kaya madalas talaga sasabihin nila sa akin na masungit ako, maldita ako, kasi pinapakita ko sino ako. Hindi kasi ako fake na tao na pag nasa harap mo, mabait ako kahit na mali yung ginagawa mo. Hindi. Talaga magsasalita ako kapag alam ko na behind my back may sinasabi ka. Naku, pag hindi talaga akong nakakapagtiis, agad ako nakakapagsalita. Bakit? Meron ko nga sinasabi sa akin na hindi maganda. Akala mo hindi ko alam, kahit mga kapatid ko. Ay naku, napakadaan ko talaga yan, pakamaldita ko talaga. Kaya kapag may ginawa ka sa akin masama, naku, manda ka. Pero noon ganun ang mindset ko. Pero ngayon, kapag may naririnig ako behind my back, or meron akong nalaman na pinag-uusapan nila ako, alam nyo ang ginagawa ko. Stay away. Lalayuan ko na lang kayo at tuloy ako sa buhay. Kahit pa yan, kapamilya, mahal sa buhay, kapag alam ko na ganun na, may problema na, tatahimik na lang ako at lalayuan ko na lang kayo para sa peace of mind ko. Kung hindi kayo masaya sa ginagawa ko, bahala kayo, basta ako masaya. Life is short, kumbaga nga. Kaya mas magandang mabuhay ng masaya at walang galit sa puso, at magpatuloy sa buhay sa pagiging mabuting tao, sa gawa, sa salita, at doon. Ngayon, tinatapos ko na ang aking vlog, ang aking content. Thank you sa mga manonood. Thank you for watching. And God bless. At salamat sa lahat na nag-support, lahat nagpa-follow, nagsusubscribe, nagla-like, nagko-comment, nagre-react ng lahat ng mga social media account ko. God bless. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. This is your Bisayang Maldita, and thank you for watching. God bless. See you again to my next vlog. Bye-bye. God bless.